Speaking of Duterte, mga kababayan, ako ho naniniwala talaga, no? Na kapagka o yung pag-iimbita kay Bato de la Rosa, kay Duterte, Rodrigo Duterte, at kay Senator Leila de Lima at kung sino-sino pa yung mga susunod na maiimbitahan, ako po'y naniniwala na advantage ho nila yan pagka pinuntahan nila mga boss chief amo, sir. No? Ewan ko kung bakit mga nagtatago o kung bakit nag-iiwasan ho mga bossing. Samantalang ito po karapatan ho nila. Ano? Karapatan ho nila ito, mga kababayan. Pagka pinatawag sila sa Senado o sa Kongreso, ano gagawin nila? Ipapaliwanag nila. Hindi yung naiiwan lang, yung istorya, iisa lang. Mga kababayan. Antitigas ng mga mukha ng mga DDS vloggers. Sasabihin nila. Ang istorya, may dalawa. No? May dalawang kwento yan. Oh. Ayaw nga magkwento nitong si Duterte at ni Bato de la Rosa Paano malalaman kung ano yung katotohanan at masabi na at mahusgahan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Diba? Sasabihin ninyo, may dalawang istorya yan. Yung bossing ninyo, ayaw, pumunta. Kesyo kung ang dami-daming paliwanag, pati si Bato de la Rosa. Si Bato mayat maya merong merong nasasabi tungkol sa ICC Di ba ho ganyan kapag kayong talagang umiikot na sa utak mo? Minuminuto pagka umiikot sa utak mo yun talagang kwento ka ng kwento kahit kanino Komento ka ng komento kahit saan no? Eto nga, the invitation to former President Rodrigo Duterte is an opportunity for him to personally address the issue. Yun yung sinasabi natin dati pa ho, mga kababayan. Ano? That have been brought to light during our ongoing inquiry regarding sa laban kontra droga that was undertaken during his administration. Kaso, ang sagot nila, hindi kami pupunta. Ayaw namin puntahan. Ikorte nyo na lang yan. Iisa ho talaga ang galawan, no? Iisa ang galawan ng mga Duterte at mga bata ni Duterte at yung best friend ni Duterte. Nagsimula yan kay no? Nagsimula yan doon sa mga Tebes. Nagsimula kay wala daig na daig talaga to ni Senyor Aguila. Itong mga ito, mga kababayan, si Senyor Aguila, ayun, hinarap niya. Patawag sa Senado, pumunta. Although, siguro ramdam niya na hindi papabor sa kanya yung mga usapin o mga tatalakayin sa Senado, pero may yagbols na pumunta. Etong sila Kibuloy, walang respeto ho sa Kongreso, walang respeto sa Senado. Gusto nila, sila lang yung nire-respeto No? Gusto nila pag sila nagpatawag kailangan pumunta. Kagaya na lang ni Bato de la Rosa. Ang dali-dali niya, no? Explain nyo kung talagang totoo yung mga sinasabi ninyo at wala kayong inargabyado, i-explain nyo yan. Pero wala. Mas pinipili ho nila na hindi sumulpot o sumipot. Mga kababayan, hindi naman ho sila talagang ikukulong agad-agad doon. Di ba? Iisa ho ang style, sigaw sila, hindi tamang lugar ang Kongreso o ang Senado. Siguro buwagin na natin yung mga yan kung hindi tama. Sa kanila ko lang ho narinig yun, mga kababayan. No? Sa mga DDS, kaila Bato de la Rosa, kaila Kibuloy, na ang Kongreso at Senado ay hindi tamang lugar. Mga bossing. Tapos sisigaw, ikorte nyo na lang. May mga patunay kayo, meron kayong mga ebidensya, ikorte nyo, dali nyo sa korte. Ganun ngayon. Pagka dinala na ho sa korte, mga kababayan, wala na ho sila. Biglang naglalahong parang mga bula na po, mga bossing.
Yang imbitasyon na yan, ipapaliwanag nyo ang sarili ninyo, ha? Para sa inyo yan. Para hindi nyo din nasasabi na hindi nyo naman pinakinggan yung aming side. Yung iba nga ho, nagkakandara pa na makapagpaliwanag no? Nagkakandara pa sila para maipaliwanag yung kanilang sarili. Or baka hirap talaga silang ipaliwanag kung ano yung mga ginawa nila nung panahon na sila ay nasa kapangyarihan. Alam nyo ho, mga boss chief amo sir, kapag kakasinungalingan, madali hong mawala sa utak natin yan. Pero yung kapag katotohanan ho, talagang nakatatak ho sa utak natin yan. Na kahit bali-balik ta rin ho, mga kababayan, yung mga katanungan, yun pa din ang iyong sagot. Kasi nakita mo, naranasan mo, di ba? Dumaan talaga sa iyong buhay. Pero pag nag-iimbento ka, nako, mabilis yun nawawala. Siguro yun yung iniisip at kinakabahan sila, baka kung ano-ano at magbuhol-buhol yung kanila hong mga sinasabi, mga kababayan. Kaya takot na takot. Eto, ano na lang, Congress pa lang yan, ha? What more kapag sa ICC na? Although, kahit sinabi po, eto, recently lang, sinabi ng Pangulo na, kumbaga, walang ICC at walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Ramdam ko pa din talaga, mga kababayan, yung mga sinasabi nila sa Trillanes, yung mga sinasabi ho nila Senator Leila de Lima, isipin nyo na lang ho, no? Yung SAP, Special Action Force, na lumipat ng Davao. Sabi, hindi para kay Kibuloy yan. Biglang nasa pintuan na ng KOJC. Di ho ba, mga kababayan? Mahilig silang mangunggoy dapat inuunggoy lang din ho sila, mga bossing. Ang problema, pag dinala sa korte, biglang hospital arrest. Kunwari may sakit, may mga wheelchair, may mga neck brace pa ho. Zoe Blanco, shoutout sa iyo. Dongdang. Arnelli Eugenio, shoutout sa iyo from Pasig. Susan de la Peña. Ganun at ganun ang mga style nila, mga kababayan. Pag korte na, wala na, takbuhan na, taguan na. Tapos sasabihin ng mga abogado nila, hindi ho sila nagtatago. Ano lang sila, unavailable lang sila. Hindi sila nagtatago, unavailable lang sila. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Eto, dumako tayo no, sa pang-apat nating topic. Eto, sa usaping ICC, eto ang pinakamaingay, si Ronald Bato de la Rosa, aka Boy Pan